Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, for He is forever faithful, forever loving, forever kind, forever merciful, forever glorious, forever magnificent, forever amazing, forever awesome. And we should be grateful because our Father is holy and just, and He loves us so much. And I thank also my Jesus Christ, my Savior, my Redeemer, for loving us also, for giving His life for us, to save us from eternal damnation, to claim our inheritance, to receive the real treasure, to be with our Father in His kingdom that will never end. And I thank the Holy Spirit for always guiding us, comforting us, teaching us, showering us with gifts and fruits of the Holy Spirit. They work hand in hand for us to be with our Father, because we are His inheritance, and our inheritance is our Father. We are the treasures of our Father. He created us to love Him, to worship Him, to exalt His name on high. And in return, He will give us peace and joy and abundance and so much more. Lahat na kay Almighty Father. Yung mga taong naghahanap ng treasure dito sa mundo, read the Bible, seek the kingdom of the Holy God, and you will know the real treasure. The real treasure is our Father. No more sickness, no more death. We'll be contented and satisfied. Eternal joy and peace and everything that is good and holy and righteous, that is from our Father. Last time we read 1 Samuel chapter 11 and 1 Samuel chapter 12. So this is the 1 Samuel chapter 11. Merong mga naysayers. Ayaw nilang maniwala kay Saul. Minamalit nila si Saul. Even if the Holy God was the one who chose Saul to be their king, hindi sila naniniwala kay Saul. And the Lord purposed the Ammonites to wage war against the people of Jabesh Gilead, to prove to the people, to the Israelites, that Saul was capable of leading the Israelites. But of course, it's the Almighty Father's hand kung bakit sila mananalo sa mga wars. Dahil si Saul, wala siyang experience tungkol sa wars. Wala siyang training. Ano lang ang meron si Saul? Gwapo lang. Kagwapuhan lang meron siya. At katangkaran, yun lang, matangkad lang siya, gwapo lang siya. Kaya may mga naysayers. But si Almighty Father, sa Kanya lahat galing ang strength,
ang wisdom and knowledge and everything that is good. Hindi naiintindihan ng mga Israelites yon. Pero bakit natin naiintindihan ngayon? Because it's about time for us to know our Father. Some people don't know what our Father is capable of. Hindi alam ng mga tao. And God is revealing Himself to us through His words, that He is mighty, that He is powerful, and He can do everything and anything because He is God. So kaya dito sa 1 Samuel chapter 11, they won against the Ammonites. It's the Lord's hand. It's not Saul. Although si Saul, representative of the Almighty Father, kasi gusto ng mga tao, ng king, and then binigay niya ni Almighty Father si Saul. Para walang masabi ang tao, ang pinili ni Almighty Father, gwapo, matangkad. Pero yung kanyang tribe na pinanggalingan, or yung family, or yung clan na kanyang pinanggalingan, ay least among the clans. Kaya itong si Saul, kahit na siya ay gwapo or handsome sa buong lugar sa Israel, kahit na siyang pinakamatangkad, meron siyang insecurity. Kitang-kita natin, di ba? Nakita niyo ba na may insecurity si Saul? Kasi hindi naman siya magtatago kung hindi siya insecure. And then dito sa 1 Samuel chapter 12, namamaalam na, no, si Samuel, dahil it means since may king na, tapos na yung kanyang pagja-judge. But kung kailangan ng assistance ng mga tao, pwede pa rin siya lapitan ng mga tao because nasa sa kanya si Almighty Father. At binigyan niya ng warning ang mga tao. No? At bago yun, tinanong niya yung mga tao, meron ba siyang inapi na mga tao or inabuso ng mga tao? So ganito ang mga true and the faithful leaders na itinatag or tinatawag ni Almighty Father, hindi nang-aabuso. So, kung may mga religious leaders na nang-aabuso, nang-oppress, or namimilit, bigyan mo kami ng ganyan, namimilit, no? Hindi ganon. Kasi, ito si Samuel, hindi siya namimilit. Hindi siya nanghingi ng tithes. Kasi hindi naman siya Levites. Ano ang mga Levites? Mga orphans, walang mga inheritance, widow, the foreigners, yung mga walang kakayahan, no? Pero itong si Samuel, anong tribe nga siya? Tribe of Ephraim, no? Oo nga, tribe of Ephraim. Nalimutan ko. Malilimutin kasi ako. Tama, tribe of Ephraim siya. Kaya hindi siya high priest. Pero siya ay messenger of the Almighty Father. Pag sinasabing messenger of the Almighty Father dito sa lupa, ang tawag ay prophet. Pero pag messenger from heaven, ang tawag ay angel, no?
Nakita niyo yung difference between a prophet and an angel? Kasi messenger, angel of God. Angel, messenger of God. So pag angel, galing sa heaven. Ngayon, pag prophet, messenger ni Almighty Father na pinipili dito sa lupa. Nakita niyo na yung difference ng mga messengers? Si Jesus Christ, angel of the Lord, the commander of the army of the Holy God. Kasi nung nasa heaven siya yung ipinadala ni Almighty Father dito sa lupa, although hindi pa Jesus ang name niya. And then, nung pinanganak na siya, tinatawag din siyang prophet or teacher kasi meron na siyang flesh and blood. Si Jesus Christ, siya ay fertilized egg na nung nasa womb ni Mary. Ginawang incubator yung womb ni Mary. Kaya ang tawag niya kay Mary ay woman. Pag sinasabing fertilized egg na, walang DNA si Mary kay Jesus Christ. Naintindihan natin. So, kung i-check nyo, pag gusto nyo diba ng science, i-check nyo, kung ang pag inilagay ay fertilized egg sa isang babae, hindi kanya yung egg cell at sperm cell, pero ginamit ang kanyang womb, wala siyang DNA. So, parang incubator lang ang nangyari. At dito, sinasabi ni Samuel, nasundin si Almighty Father. Dahil marami si Almighty Father ginawa ng wonderful and mighty things for the people of Israel. But the people kept on sinning by worshiping Baals and Ashtoreths. At pag nagkakaroon sila ng problema, lalapit na naman sila kay Almighty Father. And si Almighty Father, dahil mahal niya ang kanyang mga anak, pinapatawad niya, pinapadala niya ng mga judges like si Gideon or Jerubbaal, si Barak, si Samson, si Jephthah, sino pa ba yung si Deborah, no? Pero nagkasala ang mga tao because they ask for a king. Hindi nila nare-realize na lahat ng mga bagay, si Almighty Father nagpo-provide sa kanila. Napaka-shallow ng pagkakakilala ng mga tao kay Almighty Father. At nakalagay dito, if you fear the Lord and serve Him and obey Him, do not rebel against the commandment of the Lord. So, una pa lang, since time immemorial, unang-una pa lang, nung si Adan at si Eva pa lang, ang nandito sa mundo, ba't Adan, ba't Adan? Tinuturuan na ni Almighty Father maging obedient. Kung magkasala si Eva, nag-disobey siya. At ang kaparusahan, every month, a reminder for the women. No? They're shedding blood. As a reminder na nagsished sila ng blood symbolizes life. Nagsished sila ng life, meaning to say, hindi na sila mabubuhay forever kasi ang plano ni Almighty Father kay Adan at kay Eva ay hindi sila mamamatay. Nandun sila sa Garden of Eden. Pero dahil nagkasala si Eva, nagsished siya ng blood. Blood symbolizes life. Alam naman natin ang mga babae nagsished ng blood. So, ibig sabihin nun, reminder for the women na kaya namamatay na ang mga tao. It's because of the sins of disobedience, pride,
Hindi naniwala kay Almighty Father. Yung kasalanan ni Eva at sinundan ni Adan. Masinunod niya si Eva. No. Kaya tayo nandito ngayon. Kaya laging sinasabi dito sa Bible, obey the voice of the Lord, fear Him. Kasi si Eva, hindi siya natakot kay Almighty Father. Hindi niya sinunod si Almighty Father. Ganon din si Adan. At wag na natin sisihin pa si Eva at si Adan. Eva at Adan. Dahil kung magkaanak si Eva at Adan, yung mga susunod na generation, tayo rin ay magkakasala kahit hindi magkasala si Eva at Adan. Nagkaroon na nga ng great flood. So, nilinisan ni Almighty Father ang mundo. Tinanggal niya ang mga wickedness. Total annihilation of the people except the family of Noah who was in the ark. Pero, lumabas pa rin na masama ang mga tao. Hindi tayo marunong. Bad decision making. Kulang ang pagkakakilala natin sa tatay natin. Kaya ano ito naman dito, do not fear. Do not turn aside from following the Lord, but serve the Lord with all your heart. Paano natin sa serve si Almighty Father with all our hearts? Susundin natin ang kanyang mga commands. Ganun ang pagsaserve kay Almighty Father. Do not turn aside, for then you would go after empty things which cannot profit or deliver. Sabi ito sa verse 21 of 1 Samuel chapter 12. Huwag maghangad ng mga bagay na walang kakwenta-kwenta dahil hindi yun ang tunay na kayamanan. It cannot profit or deliver. So ano yung mga bagay na yun? Worldly pleasures, earthly possessions. They are nothing. Kaya si Jesus Christ itinuro sa atin kung ano yung hidden treasure. Ano yung pearl of great price. Si Almighty Father yun. Kaya sells all that he has and buys that field. Ibig sabihin nun, hindi na importante sa atin ang mga bagay dito sa mundo. Mas focus na tayo sa hidden treasure kay Almighty Father. Dito naman sa pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Baliwala na yung mga nakukuha nating mga bagay sa mundo na to. Ang priority natin ay tatay natin. So, same meaning, no? Ang hidden treasure, ang pearl of great price, si Almighty Father, He's our inheritance. Paulit-ulit dito sa Bible, hindi naintindihan ng mga tao na ang hinahanap nilang treasure ng mga tao ay earthly possessions, material things. Hindi naiintindihan ng mga tao kasi ang tingin lang nila ay nandito sa mundo. Hindi nila kilala si Almighty Father. Hindi nila hinahanap si Almighty Father. Inulit ka naman dito, fear the Lord and serve Him in truth with all your heart. Pag sinasabing with all your heart, kasama yung puso, no? Hindi lang dahil gusto mong paglingkuran, kundi may pagmamahal. For consider what great things He has done for you. Naging grateful tayo sa tatay natin. At kung tayo ay wicked, we shall be swept away, both you and your king. Sabi dito. Tayo at ang ating king. Kung tayo ay wicked, sino yung king natin? Ibig sabihin yung naghahari sa atin ay wicked din. Kung tayo ay wicked.
Dahil si Almighty Father, He's holy, He's righteous, He's just. Kung ang tinuturing natin na King ay holy, righteous, and just, si Almighty Father yon, hindi tayo masaswept away, hindi tayo matatapon sa eternal damnation. Naintindihan na natin, ano? Dati, nangangapa pa tayo kung ano ba ang Bible. Itong Bible, manual of our lives. May mga taong nagreklamo, wala namang manual kung paano maging parents, kung paano mabuhay dito sa mundong ito. Kaya, tira lang tayo ng tira kung ano ang gawin natin dito sa mundo. Hindi nila alam na nasa Bible lahat. Nakasulat. Kung hahanapin lang ng mga tao si Almighty Father, makikita nila lahat ng mga magagandang bagay na plano sa atin ni Almighty Father. So, dito tayo sa 1 Samuel chapter 13. Saul reigned 1 year. So, nakapag-hari na si Saul ng 1 year. And when he had reigned 2 years over Israel, Saul chose for himself. So, 1 year na siya nag-reign. No? Tapos, no, second year niya as king, Saul chose for himself 3,000 men of Israel. 3,000 men of Israel, meaning every tribe, pumili siya ng 3,000 men. 2,000 men were with Saul in Michmash. Yung Michmash, nandito yon sa Benjamin, no? 2,000 naman. So, meron siyang 5,000. And in the mountains of Bethel. Yun ang pinili niya. Yung Bethel ay nasa tribe din ni Benjamin. Southern part. And 1,000 were with Jonathan in Gibeah of Benjamin. So 3,000, 2,000, tsaka 1,000. The rest of the people he sent away every man to his tent. Binanggit si Jonathan. Si Jonathan ay anak na lalaki ni Saul. So bilang isang king, meron na siyang anak. Noong time na yun, may asawa na siya. At ngayon, alam natin ang dahilan kung bakit siya insecure. Meron siyang anak, meron siyang asawa, pero ang ginagawa sa kanya ng kanyang tatay, utos-utosan, no? Hindi siya leader. Kundi siya ay para na ring servant, pero anak siya. At kung mawawala yung kanyang tatay, sa kanya makukuha yung kanyang inheritance or hahatian siya ng inheritance ng kanyang father. So, meron na siyang anak, si Saul. So, noong mga time na to, ang age ni Saul ay 40. 40 to 45 kasi pwede na maging soldier si Jonathan. Pwede na siyang lumaban sa battle in Gibeah of Benjamin. The rest of the people he sent away, every man to his tent, and Jonathan attacked the garrison of the Philistines. Si Jonathan, yung anak ni Saul, inatake yung camp ng mga Philistines. That was in Geba. And the Philistines heard of it. Then Saul blew the trumpet throughout all the land, saying, "Let the Hebrews hear." Pag sinabing Hebrews, may pinili kasi si Samuel, no? I mean Saul. Sorry, kakabaliktad ako, no? Dito sa 1 Samuel chapter 11 verse 8. Saan ba yun? Ito. 1 Samuel chapter 11 verse 8, balikan natin, ano? When he numbered them in Bezek,
The children of Israel, 300,000, and the men of Judah, 30,000. Bakit na single out ang men of Judah sa children of Israel? Kasi yung men of Judah, kung i-check natin ang kanilang history, nasa Judges chapter 1, verse 1 to 2, marunong sila makipaglaban. Ang mga people of Judah. Kaya na single out sila. Kaya dito sa may 1 Samuel chapter 13, and Jonathan attacked the garrison of the Philistines that was in Geba. The Philistines heard of it. Then Saul blew the trumpet throughout all the land, saying, "Let the Hebrews hear." Pag sinasabing Hebrews, ito ay Jew, Judah. No? Alam natin, no? Doon galing ang word na Hebrew, Hebreo, Judea, Judah. Kaya nag-sound siya ng trumpet para marinig ng mga Judah, the people of Judah. Now all Israel heard it said that Saul had attacked a garrison of the Philistines, and that Israel had also become odious or an abomination to the Philistines. Kinaiinisan na rin sila ng Philistines kasi sila yung nag-atake sa Philistines dati. Ang nang-atake ay ang Philistines. Ngayon sila nang ma-atake sa Philistines. And all the people were called together to Saul at Gilgal. Alam natin yung Gilgal, di ba? Yung story ng Gilgal. Yung hindi nakakaalam ng story sa Gilgal, i-check nyo. So yung mga people, dun sila gather sa Gilgal kasama si Saul. Dito sa Gilgal, di ba? Si Joshua, meron silang stones doon as a reminder na sila ay magkakapatid, magtutulungan sila, yung 12 tribes. Verse 5, Then the Philistines gathered together to fight with Israel. 30,000 chariots and 6,000 horsemen and people as the sand which is on the seashore in multitude. And they came up and encamped at Michmash to the east of Beth-aven. So naka-encamp, gumawa ng fortress ang mga Philistines sa Michmash. Ito ay nasa lugar ng Benjamin. Michmash means laid up or concealed place. Verse 6, When the men of Israel saw that they were in danger, for the people were distressed, then the people hid in caves, in thickets, in rocks, in holes, and in pits. Yung mga tao sa Israel, takot na takot sila. Nagtago sila sa caves, sa mga buta, sa ilalim, sa mga thickets, sa makakapal na halaman. Kung saan sila nagpunta, sa bato, no? Kung may bato, sa gitna ng bato, para hindi sila makita. Sa holes, butas ng ilalim ng lupa, kung may nakita silang butas, sa pits, no? Para hindi sila makita ng mga Philistines, kasi nga, distress sila. And some of the Hebrews crossed over the Jordan to the land of Gad and Gilead. Nabanggit na naman ng mga Hebrews dahil sila ay expert when it comes to warfare. Dahil, uulitin natin sa Judges chapter 1, nakuha nila yung land na ibinigay sa kanila ni Almighty Father. At tinulungan nila yung tribe of Simeon na makuha rin nila yung kanilang land. Napaalis nila, nalinis nila yung kanilang lupain totally. Yung iba kasi ng mga tribe, nag-iwan pa sila ng mga tao na hindi nila ka-family or ka-tribe. Pero yung tribe ng Judah, nalinis nila, total annihilation. No? Basahin ninyo sa Judges chapter 1. Kaya nasisingle out dito ang mga Hebrews. So, meron silang, naniniwala sila sa mga Hebrews. Hindi nila alam na si Almighty Father ang may gawa lahat ng bagay. Design ni Almighty Father.
And some of the Hebrews crossed over the Jordan to the land of Gad and Gilead. So tumawid, no? Dahil mayroong river, Jordan River. Yung Gad and Gilead, tsaka yung half of the tribe of Manasseh, nando sa kabilang side of the Jordan River. As for Saul, he was still in Gilgal, and all the people followed him, trembling. Takot na takot yung mga tao. But then he waited 7 days according to the time set by Samuel. So kaya sila nagpunta ng Gilgal to offer sacrifices to the Almighty God. So nandun si Saul, inaantay nila si Samuel. Kasi si Samuel ang mangunguna sa offering. But Samuel did not come to Gilgal. So time na naset na 7 days, hindi dumating si Samuel. And the people were scattered from him. Nagtatakutan ang mga tao. Dahil hindi dumating si Samuel. Hindi nila alam ang kanilang gagawin. So natakot sila. Verse 9 of 1 Samuel chapter 13. So Saul said, "Bring a burnt offering and peace offerings here to me." And he offered the burnt offering. Naglakas loob si Saul to perform the burnt offering and the peace offerings. So he offered the burnt offering to the Almighty Father. Hindi tama yung ginawa ni Saul. Dahil hindi siya yung pwedeng mag-offer ng burnt offering or peace offerings. Dahil hindi siya nakapaghingi ng kapatawaran. Hindi siya worthy. No? Dahil ito, kung mag-offer ka ng burnt offerings and peace offerings, ang gumagawa nito ay mga priests, mga Levites. And also, si Samuel, alam niya yon dahil malinis siya sa paningin ni Almighty Father. Kaya pwede si Samuel even though he was not a Levite. Pero si Saul, hindi siya pwede. So ano ang kasalanan ni Saul dito? Hindi niya sinunod si Almighty Father. At ano pa? Pinangunahan niya si Almighty Father. Bakit niya pinangunahan si Almighty Father? Because he was fearful. Takot si Saul. Kaya nga, di ba, ang nakalagay dito sa 1 Samuel chapter 12 and 13, sundin si Almighty Father. Fear Him. No? Si Almighty Father ang katakutan. At huwag matakot sa kung ano. Do not fear because the Lord is with you. Pero ano nangyari? Inunahan si Saul ng takot. Kasalanan niya yon ni Saul. Natakot siya. Pero hindi siya natakot kay Almighty Father. Natakot siya para sa buhay niya, para sa buhay ng mga tao, pero kay Almighty Father, hindi siya natakot. Yun ang kasalanan niya. Unang kasalanan to ni Saul. At saka, kung gusto niyo malaman yung tungkol sa burnt offerings, Leviticus chapter 1 verse 3 at saka Leviticus chapter 6 verse 8 up to chapter 8 of Leviticus. Yon, basahin ninyo. Now it happened as soon as he had finished presenting the burnt offering that Samuel came, and Saul went out to meet him, that he might greet him or bless him. Nag-iintay pa ng blessing si Saul kay Samuel. Dumating na si Samuel, tapos na yung burnt offering. Bakit na late si Samuel? So the Lord God purposed it to happen, to check on Saul if he will be obedient. He failed the test. Pangalawang reign pa lang niya as king, failure na siya. Nagkaroon na siya ng blunder. Nagkaroon na siya agad ng kasalanan kay Almighty Father.
Ito ang difference sa New Covenant, sa Old Covenant. Sa Old Covenant, pag nagsabi si Almighty Father, hindi na, hindi na. Pero sa New Covenant, because of Jesus Christ, mapapatawad na tayo sa mga kasalanan natin. Naintindihan natin? Yun ang difference. Verse 11, and Samuel said, "What have you done?" Anong ginawa mo? Saul said, "When I saw that the people were scattered from me," nung una, nakita ko yung mga tao, nagkalat, naglayuan sa akin, and that did not come within the days appointed. Hindi ka dumating, and that you did not come within the days appointed. 7 days, wala ka pa. And that the Philistines gathered together at Michmash. So, tatlo ang dahilan kung bakit siya nag-offer. Inunahan niya si Almighty Father. Tinatest siya ni Almighty Father. He failed the test. Natakot siya. Pero hindi siya natakot kay Almighty Father. Natakot siya sa tao na umalis sa kanyang lugar. Natakot siya dahil hindi dumating sa appointed time si Samuel. Natakot siya dahil nagagather na yung mga Philistines sa Michmash. So tayo, ano sabi ng Almighty Father? Do not be afraid. May mga times na pinapangunahan natin si Almighty Father, at pag pinapangunahan natin si Almighty Father, nasisira ang buhay natin. Nasisira ang buhay natin, unahan natin si Almighty Father. Kasi hindi tayo takot sa Kanya. Takot tayo sa mga bagay na mangyayari sa atin. Yung mga decision making natin, sira-sira. Dahil hindi tayo takot sa tatay natin, takot tayo sa kung anong mangyayari sa atin. Tuturuan tayo ni Almighty Father ng lessons. Kaya ngayon magtataka kayo, bakit sira ang buhay ko? Bakit dito ang buhay ko? O, kasalanan mo, hindi ka natakot kay Almighty Father, natakot ka sa sarili mo, inunahan mo si Almighty Father. Ako yun. Kasalanan ko, inunahan ko si Almighty Father. Akala ko magaling na ako, akala ko matalino na ako, akala ko lahat alam ko na. Hindi pala. Hindi ko alam ang lahat. The fear of the Lord is the beginning of knowledge and wisdom. Kung takot tayo kay Almighty Father, makakapag decide tayo ng maayos. Dahil si Almighty Father, aayusin niya lahat ng mga bagay na magulo sa buhay natin. Siya ang naayos ng magulong mundo na to. Kaya ang gulo ng mundo, di ba? Dahil lahat tayo nag-uunahan. Lahat tayo, kailangan mauna ako dahil kailangan kumuha tayo ng ganyan. Dahil may mga bagay na, maraming ganun, di ba? Mag-ipon tayo ng pagkain, ay nabulok yung pagkain, nasira ang tiyan mo. Kailangan magtayo tayo ng business na ganyan. Nasira yung business mo. Based on experience. Kaya matuto tayo. Verse 12. Then I said, the Philistines will now come down on at Gilgal. And I have not made supplication to the Lord. Therefore, I felt compelled and offered a burnt offering. Kaya bigyan ako ng burnt offering kasi I felt compelled. Dahil, palapit na yung mga Philistines. Natatakot na ako. Hindi ako nakakagawa ng supplication kay Almighty Father. Hindi niya nintay si Almighty Father. Hindi niya nintay yung go signal. Yun ang kasalanan niya. So, natakot siya. Naunahan siya ng takot. Minsan paano ka mabubuhay? Sabihin sa'yo ng tao, paano ka mabubuhay? Dapat dito ang gawin mo. Akala mo naman tama yung bagay na itinuturo sa'yo ng kapwa-tao mo. Hindi mo sinisik yung
will ni Almighty Father sa buhay mo, mas inuna mong sundin kung ano man yung binubulong sa'yo ng kapwa-tao mo. Hindi rin man marunong yung kapwa-tao mo. Hindi rin sila maalam. Sira rin ang buhay nila. So, paano magiging maayos ang buhay natin? Si Almighty Father, sa Kanya tayo hingi ng tulong. Hindi sa kapwa-tao natin dahil sira rin ang buhay nila. Hindi rin sila marunong. Kala mo marunong sila, tapos pag sinunod yung utos nila, yung advice nila, kala ko ba marunong ka? Eh, hindi ko rin naman alam yun eh. Diba? Kaya kay Almighty Father tayo dapat hingi ng advice or counsel. In all our ways, acknowledge our Father, and He shall direct our path. Verse 13. And Samuel said to Saul, you have done foolishly. You have not kept the commandment of the Lord your God, which He commanded you. Hindi mo sinunod kung ano man ang utos sa inyo, Almighty Father. Di ba sabi sa inyo, Almighty Father, do not fear? Nakalagay yun sa 1 Samuel chapter 12 verse 20. Kakasabi lang ni Samuel, actually, no? 2 years ago, bago siya di ba nakalagay ito 2 years ago, siya kumuha ng mga tauhan. So, kakasabi lang sa kanya, nakalimutan na niya yung 2 years ago na yan. Then Samuel said to the people, 1 Samuel chapter 12 verse 20 to, no? Do not fear, you have done all this wickedness, yet do not turn aside from following the Lord, but serve the Lord with all your heart. Do what is pleasing to the Holy God Almighty. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya laging sinasabi, do not fear. Kaya ito yung kasalanan ni Samuel. Natakot siya. Inunahan siya ng takot. Disobedient. You have not kept the commandment of the Lord your God, which He commanded you. For now the Lord would have established your kingdom over Israel forever. Dapat yung kingdom mo forever may establish sa Israel. Sabi ni Samuel. But now, your kingdom shall not continue. Hindi na mag-continue yung kingdom mo. Ibig sabihin, yung mga anak mo, hindi na siya magiging king. Yung mga lineage mo, yung mga apo mo, hindi na magiging king yan. Dito sa Psalm chapter 46, verse 10, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Kaya nga, huwag tayong matakot. Be still. And know that I am God. Kasi tayo, akala natin matalino tayo. Hindi gagawin natin ng paraan yan. Ha? Ang tayo, 10 steps ahead tayo sa mga plano ng mga tao. Akala natin, alam na natin. Hindi natin alam. Hindi tayo marunong. Ano lang ang gagawin natin? Allow the Almighty Father to work in our lives. Anong gagawin natin? Be still. Kahit wala tayong gagawin, si Almighty Father ang gagawa ng way. Ang tigas ang ulo ng tao. Minsan may mga Christians pa na gano'n. Sinasabi lang Christian sila. Pero sila na mismo nangunguna sa paggawa ng disobedience. They are not being still. Gumagawa na sila ng bagay na ikakapahamak nila. At yun na magiging dahilan kung ba't magiging malayo sila kay Almighty Father. At nang hihikayat pa sila ng tao, hindi nila alam mali ang kanilang itinuturo. Nakakalungkot. Nilulungkot si Almighty Father. Disobedient ang mga tao. Sinasabi nila na Christian sila. Pero hindi na sinusunod si Jesus Christ. Hindi nila sinusunod si Almighty Father. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, diba? Depart from me.
You who are evildoers. Yung mga tanong sabing, Lord, Lord, did I serve you? Di ba nag-serve kami sa inyo, Lord? Who are you? I don't know you. Depart from me, you evildoers. Sabi ni Jesus Christ yun. Kasi hindi natin sinusunod. Ituloy natin, no? 1 Samuel chapter 13, verse 14. But now your kingdom shall not continue. The Lord has sought for himself a man after his own heart. And the Lord has commanded him to be commander over his people, because you have not kept what the Lord commanded you. Ano bang inutos kay Saul? Do not fear. Hindi niya, yun lang ang inutos ni Almighty Father kay Saul. Huwag kang matakot. Yun lang ang command ni Almighty Father. Anong ginawa ni Saul? Natakot siya. Si Almighty Father, He's powerful. Hawak niya yung mundo na to. Lahat ng mga bagay na nasa mundo to, ina-allow ni Almighty Father to happen. All for the glory of His name. To show people that He is powerful. Verse 15. Then Samuel arose and went up from Gilgal to Gibeah of Benjamin. Umalis na sa Gilgal si Samuel. Iniwanan niya si Saul. Nagpunta si Samuel sa Gibeah or Geba in Benjamin. And Saul numbered the people present with him, about 600 men. Verse 16. Saul, Jonathan his son, and the people present with him remained in Gibeah or Geba of Benjamin. Dumating na, no, sa Geba. Si Saul, si Jonathan, pati na yung mga tao. Nagstay sila sa Geba. But the Philistines encamped in Michmash, which was also in Benjamin. Malapit lang ang camp. Ng Michmash sa Geba. Verse 17, then raiders came out of the camp of the Philistines in 3 companies. So yung mga Philistines, hinati-hati nila yung kanilang mga soldiers or warriors in 3 companies. 1 company turned onto the road to Ophrah, to the land of Shual. Another company turned to the road to Beth-horon. Another company turned to the road of the border that overlooks the valley of Zebulun toward the wilderness. So, meron silang strategy, yung mga Philistines. Hinati ng 3. Para kung may susugod sa kanila, meron silang panlaban sa ibang lugar. Tapos, pag may matitira sa kanila at pwede rin sumugod, kaya inati sa 3. Diba, strategy yun ng mga sa war. Kung marunong kayo mag-chess, may strategy din sa chess. Ganon din ang ginagawa sa chess, diba? Verse 19. Now there was no blacksmith to be found throughout all the land of Israel. Imagine, makikipaglaban ka sa war against the Philistines, pero walang blacksmith. Yung blacksmith, siya yung gumagawa ng mga swords, ng mga pana, ng mga spears, no? Mga metals. Walang gumagawa sa land of Israel. For the Philistines said, let the Hebrews make swords or spears, lest the Hebrews make swords or spears. So takot ang mga Philistines against the Hebrews. Kasi baka gumawa yung mga Hebrews ng swords tsaka ng spears, kaya tanggalin natin yung mga blacksmith. Kaya walang blacksmith all throughout the land of Israel. From Dan to Beersheba, walang gumagawa ng mga weapons. Dahil takot sila.
Dahil baka gumawa raw yung mga Hebrews ng swords. So, anong ginawa nila? But all the Israelites would go down to the Philistines to sharpen each man's plowshare, his mattock, his axe, his sickle. Anong ginagawa nila? Aawayin nila ang Philistines. Pero saan sila nagtatasa or pinapatusok or pinapa-sharpen yung kanilang mga plowshare, mattock, axe, and sickle. Kasi yung kanilang yun lang meron sila. Wala silang sword, wala silang spear, wala silang arrows and bows and arrows. Wala silang ganon na usual na pang laban sa war. So, ano ang meron sila? Meron sila yung para sa pananim. Ano yun? Plowshare. Pag magtatanim ka, di ba? Matulis yon. Ano ba yung, at saka yung mattock. Yung mattock, yun yung pickaxe. At meron din silang axe. At meron din silang sickle. Yung sickle, yung panggapas ng mga grains like corns, wheat, tsaka rice, no? Panggapas yun. Matutulis na bagay yun. Yun lang sila meron. Wala silang swords. Dahil walang gumagawa all over Israel. At kung gusto nila na matasahan o ma-sharpen yung kanilang plowshare, yung kanilang pickaxe or mattock, or yung axe, or yung kanyang sickle, pupunta pa sila sa Philistines. Na yung Philistines naman ay yung kalaban nila. Naintindihan ninyo? Example. Example, no? Ano bang country? Example, may isang country na gusto niyang girahin yung China. Example lang yan. Pero, wala siyang gamit para sakupin niya yung China kasi nga, yung kanyang mga gamit, hindi sila gumagawa. So, nasaan ngayon yung mga manufacturer ng mga nasaan yung manufacturer ng mga raw materials para sa paggawa ng mga artilleries or armors? Nasa China. Pero ang gagirahin nila, China. Naiintindihan ninyo? Yun yung ibig sabihin dito. Gagirahin mo yung Philistines pero wala ka namang gamit. Saan ka ngayon pupunta para ma-sharpen yung mga gamit mo? Pupunta ka dun sa lugar ng Philistines. Di ba parang ang weird, di ba? Lalabanan mo yung Philistines pero wala ka namang gamit. Dun ka sa kanila pupunta para ma-sharpenan yun para ngayon sila ikalabanin mo. Ganun ang ibig sabihin, ha? So, yung mga tao ngayon, for example, gusto mong kalabanan yung China, wala kang ngayon gamit. Bibili ka ngayon sa China. Bibili tayo sa China ng mga gamit para labanan natin ng mga China. So, yung mga bagay na nangyayari ngayon, nangyari na rin noon. Ha? Verse 21, and the charge for a sharpening was a pim for the plowshares, the mattocks, the forks, and the axes, and to the set the points of the goads. Malaki ang charge. Pinagkakakitaan ng mga Philistines. Ay, itong mga taong to, mga Israelites, ano nila tayo, gagirahin nila tayo eh. Pero, peperahan na lang natin sila. At least marami tayong pera. Example, in China, gagirahin nila tayo eh. Pero tayo ang manufacturer ng mga artilleries, ng mga armors. Lahat ng magagandang klase, nasa atin yung mga raw materials. Bentahan natin sila. Para kumita tayo. Business eh. Nangyayari noon, nangyayari pa rin ngayon.
Ito namang set the points of the goads. Ito yung goads, yung pangtusok sa mga cows para yung cows ay sumunod sa kanilang mga owners. So, yun ang kanilang mga gamit for war against the Philistines. So, it came about on the day of battle that there was neither sword nor spear. Nung time na makikipag-away na sila against the Philistines, wala silang sword, wala silang spear. Ano yung spear, no? Yung pangtusok na ganon, mahaba. Tapos yung sword pang ano, ano yung sound? Neither sword nor spear found in the hand of any of the people who were with Saul and Jonathan. Wala. Si Saul lang at saka si Jonathan, but they were found with Saul and Jonathan, his son. Ang meron lang na gamit, si Saul lang at saka si Jonathan. Sila lang may spear and sword. Pero yung kanilang mga tauhan, wala. Ang meron ng mga tauhan nila, axe, mattock, goads, plowshares na tinasahan ng kanilang kalaban. And the garrison of the Philistines went out to the pass of Michmash. So, mahal yung pagpapasharpen ng mga items. Kasi kakalabanin nila tayo no? Perahan na lang natin sila kasi kakalabanin nila tayo, at least nakakaipon tayo ng pera. Pero hindi naman nila tayo matatalo kasi ang gamit lang nila, mattock, axe, and sickle. Alam natin, hindi natin masyadong tatasahan. So, dito tayo sa 1 Samuel chapter 14. Sa 14, andito si Jonathan, anak ni Samuel. So, hindi tayo sure kung ano ang age ni Jonathan dito. Baka nasa early or late 20s. Now it happened one day that Jonathan the son of Saul said to the young man who bore his armor. Kasi ang mga kings, pati na mga prince, meron silang armor bearer or assistant. Asan na yung aking espada? O may tagahawak. No? Asan na yung aking bow and arrow? O may tagahawak. Assistant. 1 Samuel chapter 14. Ulitin natin, ano natin happened one day that Jonathan the son of Saul said to the young man who bore his armor. At saka pag itong young man na to, pag naging matured na to, magiging soldier din siya. So, training ground niya to. Come, let us go over to the Philistines garrison that is on the other side. But he did not tell his father. So, itong si Jonathan, pala decision din, gaya ng kanyang tatay. Gumagawa ng sariling decision sa buhay. Hindi na niya sinabi sa kanyang tatay, no? Mana sa kanyang tatay, pala decision. Verse 2. And Saul was sitting in the outskirts of Gibeah under a pomegranate tree which is in Migron. The people who were there with him were about 600 men. So may mga kasama si Saul na mga tao, soldiers, 600. Nandun sila sa outskirts of Gibeah. Ahijah, the son of Ahitub, Ichabod's brother, the son of Phinehas, the son of Eli, the Lord's priest in Shiloh, was wearing an ephod, but the people did not know that Jonathan had gone. So, kilala natin si Eli. No? Nabanggit dito si Eli. And then, si Eli, sino yung anak niya na wicked? Si Phinehas at saka si Hophni. So, si Phinehas, meron siyang anak, di ba? Nanganak yung asawa ni Phinehas. Ang anak ay si Ichabod. Ngayon itong si Ichabod, hindi lang naman siya yung anak ni Phinehas, mayroon pang isa pang anak, si Ahitub. Ngayon, si Ahitub, meron siyang anak, si Ahijah. So, lahi sila ng mga priests. Dahil sila ay Levites.
The Lord's priest in Shiloh was wearing an ephod, but the people did not know that Jonathan had gone. Sinasabi na nakasuot ng ephod itong priest, si Ahijah. Dito sa 1 Samuel chapter 2, verse 29 to 34, sinabi ni Almighty Father na walang magiging old man sa family ni Eli. At nagkakatotoo yun. Dahil pag sinabi ni Almighty Father, magkakatotoo yun. Ano ibig sabihin ni Almighty Father ng walang magiging old man? Ibig sabihin, mapapatay. Hindi sila tatanda. Mapapatay sila bago pa man sila tumanda. Yun ang ibig sabihin ng walang old man sa family mo. So, sino lang yung naging old man? Si Eli lang. And then the rest, yung kanyang mga anak, kanyang mga apo, hindi na tumatanda. They die young. They do not grow old. So, pag sinabi ni Almighty Father, magpasalamat tayo kay Jesus Christ. Dahil kay Jesus Christ, ibinigay na ni Almighty Father lahat ng power, authority, and dominion over heaven and earth. Si Jesus Christ na nagde-decide because of His great love to the Father and si Almighty Father. He trusts Jesus Christ so much because na-prove na ni Jesus Christ that He is faithful to the Almighty Father. And that's why the Almighty Father gave Jesus kingdom that will never end. No? Kaya dito yung very strict si Almighty Father. Pero dumating si Jesus Christ, ibinigay na ni Almighty Father kay Jesus Christ. Si Almighty Father now is very loving. Then, He was loving then, but now He's also loving, very loving. Ibinigay na niya lahat kay Jesus Christ. Yung heart ni Almighty Father, malambot yung heart ni Almighty Father. Galit lang siya pag disobedient ang kanyang mga anak. Especially yung holiness, kailangan ni Almighty Father holy and righteous. At dahil kay Jesus Christ, maganda na ang tingin sa atin ni Almighty Father. Dahil si Jesus Christ na ang naglinis sa atin. Kaya maganda na ang tingin sa atin ni Almighty Father. Naintindihan natin? So ituloy natin, ano? Ahijah, the son of Ahitub, Ichabod, his brother, the son of Phinehas, the son of Eli, the Lord's priest in Shiloh, was wearing an ephod. But the people did not know that Jonathan had gone. Hindi alam ng mga tao na wala si Jonathan. Bakit importante na binanggit na Ahijah was wearing an ephod? Ang ephod, meron siyang Urim and Thummim. Alam natin ang ibig sabihin ng Urim and Thummim, di ba? Yung ephod, meron siyang breastplate. Sa breastplate na yon, under the breastplate, nandun yung Urim and Thummim. Para makausap si Almighty Father, they use the Urim and the Thummim. But now, wala nang ephod, wala nang Ark of the Covenant. Sino na? Si Jesus Christ. He's the high priest. Kaya kung mayroon tayong mga kailangan, hindi natin kailangan pa ng Urim and Thummim. Si Almighty Father, nakakausap natin siya directly. Si Jesus Christ, nakakausap natin siya. You will hear a voice behind your ears. Na? So, itong si Jonathan, nawala siya. Verse 4, between the passes by which Jonathan sought to go over to the Philistines' garrison, there was a sharp sword or a sharp rock on one side. There was a sharp rock on one side and a sharp rock on the other side.
nagpunta ng encampment, Philistines encampment, si Jonathan. Between the passes. So, magkabilang gilid, merong sharp rock. And the name of one was Boses. And the name of the other, Sene. Bakit tinawag na Boses at Sene? Yung Boses, isang rock doon, shiny. And the name of the other rock, Sene, means thorny. So, dalawang klaseng rock yun. There was a sharp rock on one side and a sharp rock on the other side. The name of the one was Boses, and the name of the other rock, Sene. Yung isa shiny, pero sharp. Yung isa thorny, pero sharp. No? The front of one faced northward opposite Michmash, and the other southward opposite Gibeah. Yun yung place kung saan nagpunta si Jonathan. Then Jonathan said to the young man who bore his armor, "Come, let us go over to the garrison of those or of these uncircumcised." Lika, magpunta tayo dun sa kampo ng mga Philistines. Yung mga Philistines na hindi pa sila tuli. No. Uncircumcised ang tawag, hindi tuli. Hindi yon bastos na name or hindi bastos na word. Tinagalog lang natin, ha? Baka sabihin nyo, ba't bastos? Hindi yun bastos, nakalagay sa Bible yun, uncircumcised. Ano ang Tagalog nun? Kung i-check nyo sa Bible, yung mga hindi tuli, no? Bakit lang natatawa yung iba? Kasi wicked ang heart ng mga tao. Ayaw makarinig ng mga bagay na mga madudumi na salita. Pero pagtungkol naman sa mga bagay na mga malisyoso, nagtatatawa. Wicked people. Example lang, no? Yung dumi ng tao. Yung diarrhea. Ano ba ang tawag ng diarrhea sa Tagalog? Nagtatae, di ba? Masama ba yan? Ang masama yung tao. Yung puso ng tao. At saka yung word ng kung hindi kayo komportable, no? I-spell ko na lang. Walang word kung saan ang etymology ng TAE. Walang etymology yun. Yung TAE. Bakit nagkaroon ng gano'n ng word? Before tayo, mga Spaniards ang nakasakop sa atin. But then, noong 1940s, dumating ang mga Amerikano. Tinuruan tayo mag-English. Ngayon, anong turo sa atin ng English? Eat. Ano bang eat? Kumain. How do you spell eat? E-A-T. Ngayon, may mga tao na sasabing, what is the opposite of eat? I don't want to eat. I want to do the opposite of eat. What is the opposite of eat? So, E-A-T. What's the opposite of eat? T-A-E. Oh, that's what I want to do. T-A-E. So, yun na naintindihan ng mga tao. Kaya, doon galing ang word na T-A-E. Opposite of E-A-T. Naintindihan na natin. Kaya hindi masama yung word na yun eh. Bakit lang nasasabi na masama? Ay, mabaho kasi. Siyempre mabaho. Pero pag nasa hospital ka, yun ang inaantay na gawin mo para maging normal ang daloy ng iyong digestive system. Hindi ba ninyo naintindihan? Pero, pag binabanggit sa TV, binabanggit ninyo sa ibang mga tao, ay, ang bastos naman, no? Ang bastos kumakain, bastos. Hindi bastos yun. Normal yun sa tao. Ang bastos, ano yung ginagawa ng mga tao? Kung ano-ano ang ginagawa sa internet, gustong-gusto nyo ipakita yung inyong katawan sa internet. Yun ang kabastusan.
Ayaw na ayaw niyang banggitin yung mga Tagalog na words ng parte ng katawan ng tao dahil nagtatatawa kayo. Pero pag kayo naman mismo nanonood sa internet ng mga kalaswaan, gustong-gusto naman ninyo at nagko-comedy pa kayo, ina-encourage niyo pa. Perverted people. Ngayon, alam niyo na kung saan galing ang word na TAE. Hindi masama yung TAE dahil galing yun sa EAT. Binaliktad lang. Dahil hindi marunong ang mga Pilipino mag-English nun. Naintindihan na natin? Ngayon, balik tayo dito. Come, let's go over to the garrison of these uncircumcised. Pumunta tayo dito sa mga lugar ng mga taong hindi tuli. It may be that the Lord will work for us. Sabi ni Jonathan. For nothing restrains the Lord from saving by many or by few. Hindi tayo pipigilan ni Almighty Father kahit konti man ang masave natin ng mga tao or konti man ang mga tao na matalo natin. Tutulungan tayo ni Almighty Father. So si Jonathan, ang pagkakaiba niya sa kanyang tatay, merong faith si Jonathan. Kumpara sa kanyang tatay, yung kanyang tatay ay duwag, fearful. Si Jonathan hindi. Hindi siya insecure. Hindi siya insecure kay David. Yun ang pagkakaiba niya sa tatay niya. No? So ituloy natin. 1 Samuel chapter 14 verse 7. So his armor bearer said to him, do all that is in your heart. Go then, here I am with you according to your heart. Sige, gawin mo ang gusto mong gawin. Kung ano nasa puso mo, andito lang ako. Kasama mo ko kung ano ang decision mo. Sabi ng armor bearer. Verse 8, then Jonathan said, very well, let us cross over to these men and we will show ourselves to them. Magpakita tayo dito sa mga tao, sa mga Philistines. If they say thus to us, wait until they come to you, then we will stand still in our place and not go up to them. But if they say thus, come up to us, then we will go up. For the Lord has delivered them into our hand, and this will be a sign to us. So, may sign na gagawin. Ano ang sign? Pag sinabi ng mga Philistines, pupunta kami sa iyo, ibig sabihin, hindi sila gagalaw. Pero pag sinabi ng mga Philistines, umakyat kayo dito, may papakita kami sa inyo, sign na yon ni Almighty Father na sila ay tutulungan. So, itong si Jonathan, iba ang ugali niya kumpara sa kanyang tatay na si Saul. Masunurin si Jonathan kay Almighty Father. May takot siya kay Almighty Father. Kahit tatay niya si Saul na disobedient, na fearful, na insecure, iba si Jonathan. Kaya tayo, iba tayo kumpara sa magulang natin. Naintindihan ninyo? Hindi dahil sa ang magulang mo ay gumagawa ng wickedness, ikaw din ay gagawa ng wickedness. Nasa saan ang desisyon? Nasa sa atin bilang mga tao. Nasa sa atin. Kung tayo ay magkakaroon ng fear kay Almighty Father o hindi. Kaya wag tayong mag-judge ng mga tao na ganyan ang kanyang magulang, kaya ang anak ay ganun din. Hindi. Mali yun. Iba ang anak, iba ang tatay o iba ang magulang. May choice lahat ng tao. May choice ang tao na sundin ang wickedness ng kanyang magulang. May choice ang tao
na hindi sundin ang wickedness ng kanyang magulang. Ano ang susundin natin? Susundin natin yung righteousness, yung holiness, and yung goodness of the Almighty Father. We must fear the Lord. Pagtakot tayo kay Almighty Father, nirespeto natin siya, minamahal natin siya, makukuha natin ang ating inheritance. Ibig sabihin, alam natin kung ano yung tunay na kayamanan. Alam natin yung real treasure. Nahanap na natin. Ang real treasure is Almighty Father. Yung ibang mga tao, magsabi, magbigay ka ng madami dito sa congregation para yumaman ka, para bigay sa iyo ng siksik, liglig at umaapaw. Diba? Yun ang sinasabi ng mga congregation ninyo. Ang tuturo sa atin ni Almighty Father, hindi lang monetary, kundi buong pagkatao natin, ibigay natin. Ang tao kasi tingin lang, pang mundo lang na to. Ngayon, ang blessings na ibibigay ni Almighty Father, siksik, liglig at umaapaw talaga sa heaven. Dahil yung plan ni Almighty Father, hindi tayo dito sa lupa yayaman. Dahil ang mga kayamanan dito sa lupa, walang kwenta. Ang kayamanan na gusto bigay sa atin ni Almighty Father, yung for all eternity, yung hindi na nanakaw, hindi na sisira, hindi na susunog, hindi naiintindihan ng tao, hindi naiintindihan ng mga religious leaders. Magbasa kayo ulit ng Bible. Humingi tayo ng tawad kay Almighty Father. Seek the heart of our Father. Seek His will. And from there, malalaman ninyo yung real treasure. Kailangan pa nating bang pagdaanan ang mahirap na bagay para lang malaman natin ang real treasure. Kung kailangan pagdaanan pa natin ang mga bagay na mahirap para malaman natin or makita natin ang real treasure, then so be it. Doon ako natuto. Inaamin ko. Doon ako natuto. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father. Dahil si Almighty Father, He's good. Mabait si Almighty Father. He's kind, He's loving, merciful. Hindi tayo nawawala sa isip niya. Creation niya tayo. Ginawa niya tayo in His image and likeness. Kaya importante tayo sa Kanya. Binigay niya si Jesus Christ. Ganun tayo ka-importante. Trust Jesus Christ. Fear our Father. Thank you and love. God loves us all so much.